Update sa rollout ng PWD ID system, mga hakbang para pang pigilan ang paglaganap ng mga fake PWD IDs. Ay, talamak yan. Ating tatalakayin kasama si Ms. Glenda Rilova, Executive Director ng National Council on Disability Affairs. ED Glenda, magandang tanghali po ulit. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek Aboy at Sir Joshua. At sa inyong mga tagapanood, magandang hapon. Thank you po sa pagpaunlak sa anyaya namin. ED, ganito, no, ayon sa ulat, target ngayon ng taon ng full nationwide implementation ng Unified PWD ID system. Ilan po ang mga LGUs na nakapagparehistro dito at sumailalim sa training? At kamusta na po yung rollout nito? As of now, Yusek Aboy, meron kami ditong 15 from Tawi-Tawi at doon sa mga northern part ng Mindanao na nagte-training dito currently sa NCDA. But the total number of LGUs that were trained ay 48% na po, or commensurately 790 na po na LGU out of the 1,642. So, patuloy po kami even with our crisis. Talagang hindi po namin binibitawan ng capacity building natin at orientation po para po sa ating mga local government units sa paggamit po ng ating bagong Unified Persons with Disability ID system. Okay. Opo. ED Glenda, isa po sa mga layunin ng bagong sistema na ito ay sugpuin ang paglaganap ng peke ng mga PWD IDs. Pakipaliwanag po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating ngayon kung paano po makatutulong itong QR code feature, digital verification at connection nito, lalo na sa eGov PH app at PhilSys sa pagpigil sa pamimeke. Ito pong tama ka po dyan, Sir Joshua. So, meron pong unique QR code, ito pong ID system. So, ang dinevelop po ng NCDA is not the physical card, but the unified ID system po. So, meaning, ang NCDA lang po ang magke-create nitong unique QR code per person with disability. So, individualized po siya. So, ito po, once po na in-scan po ito ng mga establishment like restaurants or mga pharmacies, lalabas po yung identity po ng ating persons with disability. At mahirap po itong ma-fake kasi po nakalink po siya sa system ng NCDA. So, at ito naman po, sa second phase po, at member po natin yan ang DICT, ang National Privacy Commission, ang DILG, headed by the DSWD, para po sa susunod na integration po nitong ID systems na ito sa atin pong PhilSys, tsaka po sa eGov. Di ba ngayon pagka tiningnan po natin, lahat ng government-issued ID po natin, nakikita na natin sa eGov. So, in the next coming years po, ganun na din po itong ating Unified ID system po, makikita na din po natin sa eGov. ED, ano naman po yung mga konkretong hakbang ng NCDA laban sa mga individual o grupong sangkot sa paggawa at pagbebenta ng paggamit ng fake PWD IDs? Sa ngayon, may mga nakasuhan na ho ba tayo sa mga ganitong gawain? Mariin pong kinokondena ng NCDA ang paggawa at pagbebenta po at paggamit po nitong mga peking ID po na ito. So, ang ganitong gawain syempre po is labag po at pagnanakaw sa benepisyo na para po sana sa mga lehitimong persons with disability. Nakikipag-coordinate po tayo sa mga local government unit kasi nga po sila po yung may authority to file the case kasi po sila po yung nagme-may-ari ng ID na ito. So, sila po yung, kumbaga sila yung most affected person or entity. So, meron na pong nakakasuhan ng atin pong mga local government unit at directly masusi po tayong nakikipag-coordinate po sa mga local government unit at tinutulungan po natin sila para po makapag-file ng case dito. At nakikipag-coordinate din po tayo sa PNP at kasama po natin dyan ng Department of Justice, which is the head of the policy and legislative agenda po ng NCDA para po sa panghuhuli po nitong mga organization or mga grupo po na nagbebenta ng fake na IDs. Okay. ED Glenda, paano naman po tinitiyak ng NCDA na hindi nahihirapan ang mga lehitimong PWDs sa proseso ng verification at pagkuha nitong bagong ID?
So, syempre po, priority ng NCDA ang accessibility, convenience at dignity ng lehitimong persons with disability applicants. So, layunin po ng bagong system na mas mabilis, malinaw at organized po ang proseso. So, in the coming days po, ilalathala na din po ng NCDA yung ating bagong administrative order, amending yung administrative order in the issuance of ID na may mas malinaw po ito na panuntunan at may mga streamline na requirement. So dito po makikita po nila na pagka pag-apparent ka, hindi mo na kinakailangang magbigay pa ng panibagong medical certificate kasi kita naman po yung disability. At nakikipag-ugnayan din po ang NCDA sa LGU para gawing disability friendly ang registration processes at ganun din po ang capacity building po sa ating mga encoder. So kasi ang nilalayan po natin is mas maprotektahan po natin in the most convenient and efficient way ang ating pong mga persons with disability. Ma'am Glenda, no, bukod sa ID system, ano po yung mga pangunahing programa at serbisyo na NICDA ngayon para sa accessibility, employment, education, at independent living ng mga persons with disabilities? Opo, so napakadami pong programa ng NCDA, puro po ito bago, bunsod po sa kautusan ng ating Pangulo and of course ng ating Secretary Rex Gatchalian. Sa accessibility, titutulak po ng NCDA ang barrier-free environment at compliance sa accessibility laws. Kasama na po dito ang disability sensitivity training, pati na rin po ang pag-audit po ng mga government buildings and private facilities kung sila po ay nagko-comply sa Batas Pambansa 344. So sa employment po, ini-encourage namin ang inclusive hiring at equal job opportunities para sa mga persons with disability. Sa independent living naman po, isinusulong natin ang mobility support, assistive devices at community participation. Mayroon din po tayong community-based inclusive development na nagpapilot ng tinatawag nating therapy, which is the proponent of the care economy for the Philippines or monetizing the unpaid care work of women. At meron po tayo itong very popular na tinatawag nating care van. Sa tulong ng DSWD, dinadala po natin ang mga developmental pedia sa malalayong lugar para po mabigyan po natin ng agarang diagnosis ang mga bata at mabigyan din po natin ng early intervention ng mga bata or rehabilitation therapy. Ito po, lahat po ng batang papasok sa ating care van ay guaranteed for the next 6 months. Sinasagutan po ni NCDA ang rehabilitation therapy po nila. Idi, balikan ko lang po yung kanina sa pamimigay ng PWD-ID. There has been reports po last year na nasa mahigit 8 milyon na nawawala sa economic revenue sa mga pamimiking ito ng PWD-ID. Ngayon, with that being said po, kumusta po yung koordinasyon nyo sa law enforcement para po seryosohin ito ng mga sindikato na may make ng PWD-ID just to get discounts and other benefits po from the government? Meron po tayong pinaigting na coordination po natin with the PNP and also the Department of Justice. Kasi po si Department of Justice po, siya po yung lead po natin in terms of policy and yung coordination din po, iniisip na nga din po namin yung parang mga entrapment operations para po dito sa mga syndicated na mga grupo na nagbebenta sa Facebook Live. At syempre din po, ang higit po kasi dito is yung capacity building with the PDAO or yung Persons with Disability Affairs offices kasi sila po yung magpa-file ng cases po pagka po may nahuli. Kasi nga po, doon sa nabanggit ko kanina, ang resolution ng cases and ang filing ng cases lies with the local government unit po. Okay. At sa usapin naman, ID ng inclusive employment, paano po hinihikayat ng NCDA ang mas maraming pribado at pampublikong institusyon na magbigay ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa PWD sector? Opo, so patuloy po tayong nakikipag-coordinate sa Department of Labor na ang persons with disability ay may kakayahan, talento at malaking ambag sa workforce. So itinutulak ng NCDA din po yung pag-audit natin ng inclusive workplace policies, hindi lang po yung polisiya, kung hindi din po yung working environment nila, nagkakandak po tayo ng audit
whether nagpo-provide po sila ng tinatawag natin na reasonable accommodation. At naglulunsad din po ang NCDA ng mga job fairs. Nakikipag-partner po kami sa mga private agencies and private companies para po sa job opportunities and skills development. Pati po yung pag-hire ng persons with disability, ini-stress po ng NCDA na hindi po ito charity. It is an equal opportunity and smart business practice. Kasi kung nare-realize din po ng mga private companies na yung parang turnover ng workforce nila ay mas mababa pag po ang hinahire po nila ay persons with disability, plus meron po talagang focus sa trabaho. Opo. ED Glenda, mensahe niyo na lang po sa ating publiko tungkol sa tamang paggamit ng PWD ID at mga kahalagahan ho ng sistemang ito para sa tunay na nangangailangan na suporta at benepisyo ng ating pamahalaan. Una sa lahat, maraming salamat Yusek Aboy and Sir Joshua. No? Ang PWD ID ay hindi simpleng discount card lamang. So it represents rights, dignity at support para po sa authentic na person with disability. At ang paggamit po ng fake PWD ID ay mali, illegal at nakasasama sa tunay po ng mga nangangailangan. Hinihikayat po namin ang publiko na i-report po kung meron po silang nalalaman na gumagamit po nito para mabigyang aksyon po ng NCDA. At tinatawagan din po namin ang mga persons with disability na magpunta sa kanilang mga PDAO offices para po i-renew at kumuha po ng bagong persons with disability identification card. Maraming salamat po! As always, maraming salamat po sa inyong oras, Ms. Glenda Rilova, ang Executive Director ho ng National Council on Disability Affairs. Thank you, ma'am.